Live mula sa bulwagang pambalitaan ng Radyo DZLB. Ito ang DZLB News. Magandang hapon po Laguna at Calabarzon. Sumasa inyo ang DZLB News. Balitang atin, ibabalita natin. Ngayon po ay araw ng Biyernes, Payday Friday, ika-15 ng Marso taong 2024. Sa ulo ng mga balita. Malakas na pagsingaw na itatala pa rin sa Bulkang Taal. Mga gobernador ng Laguna at Batangas pinapatawag sa Kamara dahil sa paglaganap umano ng illegal gambling sa naturang mga lalawigan. Programa ng Department of Agriculture at International Rice Research Institute o IRI para mapaunlad ang pagsasaka ng palay sa bansa sisimulan na sa ikatlong quarter ng taong 2024. Mga gamit pang agrikultura ipinamahagi sa Mulanay, Quezon, mga magsasaka at mangingisda kinonsulta rin. 157 communal gardens at 19 na hydroponics greenhouses na ipatayo ng DA Calabarzon. Mas pinabuting traditional corn varieties asahan raw sa loob ng 2 hanggang 4 na taon ayon sa Seaguard program ng Department of Agriculture. At sa ating police report, nawawalang mag-ina sa lalawigan ng Quezon, bangkay na ng matagpuan. Ang inyo pong tagapagbalita ngayong tanghali, ako po si Gen Garma. Tayo po ay sabayang na susubaybayan sa Facebook page ng Radyo DZLB, sa ating 24/7 audio streaming service zeno.fm/Radyo DZLB at sa Zeno Radio app. At ngayon, sa detalye ng mga balitang atin. Naitatala pa rin po ang malakas na pagsingaw o plumes diyan po sa Bulkang Taal. Ayon sa Volcano Bulletin mula sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, ngayon pong araw, nasa 900 hanggang 1,000 at 200 metro ang taas ng plumes na naitala. Ito po yung singaw, no? Ika nga sa wikang Filipino, na pupunta po sa direksyong Timog Kanluran at Hilagang Kanluran ang singaw ng naturang bulkan. Samantala, nasa halos 14,000 tonelada kada araw ang ibinubugang sulfur dioxide ng Bulkang Taal. May 5 volcanic earthquakes ang naitala, kabilang po ang 3 volcanic tremors sa nakalipas na 24 oras. Nakataas pa rin po ang Alert Level 1 sa Bulkang Taal. Narito na po ang unang sigwada na mga pag-uulat mula po sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Mga gobernador ng lalawigan ng Laguna at Batangas pinapatawag po sa Kamara de Representantes dahil po umano sa paglaganap ng illegal gambling o illegal na sugal sa naturang mga lalawigan. Balitang atin hatid ni Ramon Garcia. DZLB News Report. Inimbitahan ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo ang mga gobernador ng Batangas at Laguna sa Kamara de Representantes dahil sa sinususpetsahang paglaganap ng iligal na sugal sa 2 probinsya. Ayon kay Congressman Tulfo, maaaring maiwasan ang paglaganap ng iligal na sugal kung gugustuhin umano ni Laguna Governor Ramil Hernandez at Batangas Governor Hermelando Mandanas. Batay sa datos ng Police Regional Office Calabarzon, ang ating rehiyon ang isa sa mga may pinakamataas na kaso ng illegal gambling mula noong nakaraang taon. Ayon kay Tulfo, political will ang pinakamalaking dahilan upang maresolba ang illegal gambling sa 2 probinsya. Ramon Garcia, DZLB News.
Maraming salamat Ramon sa iyong ulat. Isa pang report. Programa ng Department of Agriculture at International Rice Research Institute o IRI para mapaunlad ang pagsasaka ng palay sa ating bansa ay sisimulan na po sa ikatlong quarter ng taong 2024. Balitang atin hatid ni Nicole Anakay. Nakikipag-ugnayan ang Department of Agriculture o DA sa International Rice Research Institute o IRI upang mas lalong matutukan ang pag-unlad ng palay sa bansa. Sa pagpupulong na ginanap dito sa Los Baños, kapanayam ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang mga opisyal ng IRI upang mapag-usapan ang strategic partnership na layong ipakilala ang iba't ibang uri ng rice seeds at mga teknolohiyang ginagamit ng Research Institute. Hangad ng DA na mapalawak ang mga ito sa commercial scale upang mas lalo pang mapataas ang produksyon ng palay, lalo na sa harap ng pagbabago ng klima. Pinaunlakan naman ni IRI's Board of Trustees Chairman Cao Dupfat ang proposal ng DA. Binigyang din niya na mahalagang ipakita na ang mga inobasyong ito ay epektibo rin kagaya ng sa Vietnam, na siyang major rice producer at primary source ng imported rice dito sa bansa. Dagdag din niya, maaaring maging modelo sa natitirang bahagi ng mundo ang Pilipinas upang ipakita kung gaano kaepektibo at kapaki-pakinabang ang mga teknolohiyang ito sa kapaligiran, mga magsasaka at sa mga mamamayan. Ayon naman kay Secretary Chu Laurel, sisimulan ang nasabing programa sa ikatlong quarter ng taon. Bukod sa pagpupulong ay binisita rin nila ang mga pangunahing pasilidad sa research complex. Kasama na rito ang Grain Quality Laboratory, kung saan matagumpay na natukoy ng mga siyentipiko ng IRI ang mga gene na responsable sa low at ultra-low glycemic index trait sa palay. Samantala, nais naman ni Chu Laurel ang karagdagang suporta at input mula sa IRI para sa layunin ng pamahalaan na makamit ang rice sufficiency at food security sa Pilipinas sa taong 2028. Nicole Anakay, TZLB News. Maraming salamat Nicole sa iyong ulat. Patuloy pa rin po tayo sa sigwada ng mga pag-uulat. Balitang agrikultura pa rin. Mga gamit pang agrikultura ipinamahagi sa bayan ng Mulanay, Quezon. Mga magsasaka at mga mangingisda kinonsulta rin. Balitang atin hatid ni Ace Bayoneta. Gian, ipinamahagi sa bayan ng Mulanay, Quezon kamakailan ang iba't ibang mga gamit pang agrikultura sa mga magsasaka ng bayan. Kasabay din ito ang konsultasyon kasama ng mga magsasaka at mangingisda. Mayroong 250 magsasaka at parehong bilang ng mangingisda ang makikinabang sa mga naipagkaloob ng mga kagamitan tulad ng fertilizer, drums, hose, seedlings o pananim at gasolina. Gayon din, dininig ni Quezon Province Governor Angelina Tan ang mga suliraning ng mga magsasaka at mangingisda. Dinaluhan din ng iba't ibang mga opisyal at kawani ng gobyerno ang nasabing distribusyon at konsultasyon. Diyan matatandaan na ayon sa Batas Republika No. 8435 o Agriculture and Fisheries Modernization Act of 1997, nararapat na kaakibat ng tulong pangkagamitan ang pagpapalakas ng kakayanan ng mga mangingisda at magsasaka na pamunuan at iorganisang sarili sa pamamagitan ng pagsasagawa ng agri-fishery trainings at seminar. Ace Bayoneta, DZLB News. Maraming salamat Ace sa iyong ulat. Ang oras po ngayon sa buong kapuluan, 44 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Meron din po muna tayong papapasuking isang flash report. Ito pong flash report na ito ay hatid po sa atin ng isa sa ating mga kasamahan sa Kolehiyo ng Komunikasyong Pangkaunlaran na si Professor Cabs Katapang para po sa mga bibiyahe po patungo ng Lipa City at Batangas City, Batangas. Abay magbaon ho kayo ng sandamamak na pasensya sapagkat meron pong isang nasunog na delivery truck dyan po sa Star Tollway southbound bandang lungsod po ng Lipa.
Sa ngayon po ay inaalam pa po natin ang iba pa mga detalye patungkol po dito. Ngunit mabigat na nga raw po ang daloy ng trapiko sa Star Tollway southbound patungo po ng direksyon ng lungsod ng Lipa dahil nga po sa sunog. Sa nasunog nga po na isang delivery truck. Ayon po sa mga larawan na ipinadala po ng ating kasamahang si Professor Cabs Katapang ay naapula na po ang naturang sunog, ngunit mabigat pa rin po ang sitwasyon ng daloy ng trapiko dyan po sa Star Tollway southbound. Muli po ang ating flash report, isa pong delivery truck ang nasunog dyan po sa Star Tollway southbound sa lungsod ng Lipa. Susunod sa ating pong balitaan dito sa DZLB News. 157 communal gardens at 19 na hydroponics gardens o greenhouses na ipatayo ng DA Calabarzon. Mas minabuting traditional corn varieties o mga katutubong corn varieties asahan sa loob ng 2 hanggang 4 na taon ayon sa Seaguard program ng DA. At sa ating police report, nawawalang mag-ina sa lalawigan ng Quezon, bangkay na ng matagpuan. Marami pang balitang atin, ibabalita natin sa pagbabalik ng DZLB News. Sa gabi sa bawat minutong lumilipas, hinahanap-hanap kita, hinahanap-hanap kita. Sa isip at panaginip, bawat pagpihit ng tadhana, hanapin ka, hanapin ka, sabik sa'yo. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, kita kwetan, baywang at susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Todo Pito. 7 healthy habits na go na go. Practice safe sex. Ang sexual and reproductive rights ng bawat Pilipino ay dapat inaalam, nirerespeto at ipinaglalaban. Ngunit dahil sa iba't ibang balakid, maraming suliranin ang kailangan pang matugunan. Noong 2017, 70% ng lahat ng mga babaeng edad 15 hanggang 17 ay maagang nabuntis. Panahon na para itaguyod ang sexual and reproductive health. Simulan na natin sa mga hakbang na ito. Pag-usapan ng sex sa iyong pamilya. Huwag mahiya. Sa tamang kaalaman, maiiwasan ang di planadong pagbubuntis at mga sexually transmitted infections. Di pa kayo ready magka-baby? Alamin ang iba't ibang contraceptive at family planning methods. Magtanong sa doktor o health worker tungkol sa pros and cons ng mga ito. Tigilan na ang stigma sa sex. Magtanong, makinig, makipag-usap at maging supportive.
Let's practice safe sex for a healthy Pilipinas. Pagplano ng pamilya, hawak ko sa iyong kamay. Kaya pumili na. Hindi na ako matatakot, dahil handa na ako. Hindi na ako kabado, anuman ang marating, sa tulong ng family planning. Alam kong kaya ko, dahil handa na ako. Kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling, sa tulong ng family planning. Walang takot at kaba. Pag may plano, protektado. At muli pong nagbabalik ang DZLB News na inyo pa rin pong nasusubaybayan live sa Facebook Live at on demand sa YouTube, sa Spotify at sa Zeno Radio app. Uy, live din tayo ngayon sa zeno.fm/RadyoDZLB. At ngayon sa pagpapatuloy ng mga balitang atin. Inilunsad ngayong araw ng Biyernes ng Los Baños Municipal Health Office o LBMHO ang isang Artificial Intelligence Tool o AI tool na makatutulong sa screening process para sa cervical cancer at para sa pagbabakuna laban sa Human Papilloma Virus o HPV. Ayon sa ulat ng Los Baños Times, kasama sa cervical cancer screening ang paggamit ng Cerveri AI na isang makabagong AI tool na nagpapabuti at nagpapadali ng screening process. Nakatutulong din umano ito upang mas maabot ng mga doktor ang kanilang mga pasyente sa mga liblib na lugar. Ang bagong lunsad na serbisyong ito ay bahagi ng pagdiriwang ng LBMHO ng National Women's Month. Nakatakdang magsagawa ng roadshow ang LBMHO sa bawat barangay upang mas maipahatid ang serbisyong ito, itong bagong serbisyong ito sa mga kababaihan sa bayan ng Los Baños. Balitang agrikultura naman po tayo mga kaibigan. Umaabot na po sa 157 communal gardens at 19 na hydroponics greenhouses ang naipatayo ng Department of Agriculture Regional Field Office 4A o DA Calabarzon. Yan po ay sa ilalim ng National Urban and Peri-Urban Agriculture Program o NUPAP. Kasama sa naturang programa ang mga sumusunod na bayan at lungsod sa rehiyon: Batangas City, Lipa City, City of Santo Tomas at Tanawan City sa Batangas, Alfonso, Amadeo, Bacoor, Carmona, Cavite City o Cavite City, Bacoor City, General Trias City, Imus, Indang, Naik, Silang, Taytay, Tanza at 13 Martires sa Cavite, Bae, Kabuyaw, Kalamba, Kalawan, Pagsanhan, San Pablo, San Pedro at Santa Rosa sa Laguna, Lucena at Tayabas sa Quezon at Antipolo City, Baras, Binangonan, Cainta at San Mateo sa Rizal. Ayon sa DA Calabarzon, itinatayo ang mga naturang communal gardens sa mga pamayanang matatagpuan sa mga urban locations. Pinamamahalaan ng mga volunteers, mga paaralan, religious groups at mga lokal na organisasyon ang mga naturang communal farms. Gumagamit naman ng hydroponics technology and production sa mga ipinatayong greenhouses. Sa hydroponics, hindi na raw po kailangan ng lupa upang makapagtanim ng mga binhi. Kaugnay nito, kamakailan po lamang ay nagkaroon ng pagpupulong ang DA Calabarzon sa mga naging kasapi at katuwang sa NUPAP sa rehiyon ng Calabarzon. Anila, inorganisaan na naturang pulong upang mas palakasin pa ang koordinasyon at maipresenta ang mga pakinabang ng programang ito sa mga lugar na nagbenepisyo na nga po mula sa NUPAP.
Asahan na po umano ang mas pinabuting mga variety ng mais sa loob ng 2 hanggang 4 na taon. Yan po ang layunin ng Corn Germplasm Utilization through Advanced Research and Development o SEAGUARD program ng Department of Agriculture Regional Field Office 4A o DA Calabarzon. Ayon sa ahensya, patuloy ang pananaliksik ng mga kawani ng Lipa Agricultural Research Experiment Station upang mapalakas at mapatibay ang kalidad at kakayahan ng mga tradisyonal na binhi ng mais sa ating rehiyon. Sa ilalim ng SEAGUARD program, nangongolekta at nagtatabi ng iba't ibang traditional corn varieties upang kalaunan ay paglahi-lahiin ang mga ito. Sa pamamagitan ng programang ito ay nais makabuo ng DA Calabarzon ng mga mas maganda at mas pinabuting mga variety ng mais. Ayon sa SEAGUARD technical expert na si Dr. Artemio Salazar, layunin ng naturang programa na mapangalagaan ang mga katutubong variety ng mais na matibay laban sa mga peste, sakit at mga natural na kalamidad. Tulong na rin daw ito sa mga magsasaka para magkaroon ng mga mas kapaki-pakinabang na corn varieties. Kapag nakabuo na ng mga bagong variety ang SEAGUARD program, irerehistro ang mga ito sa National Seed Industry Council o NSIC ng Bureau of Plant Industry o ng DABPI. Tanggap po tayo ng isang ulat mula po sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan sa ating pong police report. Nawawalang mag-ina sa Tayabas City, Quezon ay natagpuan na lamang pong bangkay. Balitang atin hatid ni Jocelyn Hiron. Yen, natagpuang wala ng buhay ang isang nawawalang Japanese national at ina nitong Filipina sa likod bahay sa Tayabas, Quezon. Matatandaang February 21 pa, nawawala sina Lori Litida, 54 anyos, at anak nitong si May Motegi, edad 26, na parehong residente ng Japan. Kinabukasan din, February 22, nakita ang 2 maleta ng mga biktima sa isang ilog sa Tayabas City. Pero March 9 pa, inireport ng nakatatandang kapatid ni Litida sa pulisya ang pagkawala ng mag-ina. Kasunod nito, naglunsad ng inspeksyon ang mga pulis sa ilang lugar kung saan huling namataan ang mag-ina. Dito na nila nakita ang pinaglibingan sa mga biktima na 1 metro lang ang layo sa bahay ng kanilang kaanak. Ayon kay Tayabas City Police Chief Lieutenant Colonel Bona Obmerga, 2 sa mga kaanak ng mag-ina ang itinuturong persons of interest, habang pera naman ang tinitingnang motibo. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng mga pulisya. Jocelyn Heron, DZLB News. Maraming salamat, Jazz, sa iyong ulat na gatid sa atin sa oras na 2 minuto na lamang bago mag-5 ng hapon. DZLB News, ulat panahon. At ngayon naman po sa ating ulat panahon, nakakaramdam po ngayon ng lamig ang Hilagang Luzon dahil po sa northeast monsoon o hanging amihan, habang nakakaapekto naman po sa nalalabing bahagi ng ating bansa ang easterlies o hanging silanganin. Ang mga lalawigan ng Aurora at hilagang bahagi ng Quezon ay makakaranas ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog dahil po sa easterlies. Dahil naman po sa northeast monsoon, makakaranas ang mga rehiyon ng Ilocos, Cordillera at Cagayan Valley ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mga pulupulong mahinang pag-ulan. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi po ng ating bansa ay makakaranas po naman ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Sa ating naman pong regional forecast,
makakaranas po ang mga lalawigan ng Cavite, Laguna, Rizal at Quezon ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papawari na may mga pulupulong pag-ulan, habang ang Batangas naman po ay makakaranas ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papawari ngayong gabi hanggang bukas ng madaling araw. Maglalaro sa 21 to 29 degrees Celsius ang temperatura sa Cavite, 24 to 29 degrees Celsius sa Laguna at Batangas, 20 to 22 degrees Celsius sa Rizal at 23 to 28 degrees Celsius sa Quezon. Sumikat ang lulubog ang araw. Ngayong araw alas 6:06 ng gabi at sisikat naman po ito bukas ganap na alas 6:04 ng hapon. Oy, Payday Friday po ngayon ha. Kaya sigurado akong maraming mga nasisiyahan ngayong araw na ito. Siyempre, batiin lang po natin yung mga nakatutok ngayon sa ating newscast, kagaya ng Department Chair ng Department of Educational Communication ng UPLB College of DevCom na si Ginoong EJ Pine. Siyempre, si Ginoong Chris Calamlam na kasama ngayon ng UPLB Live Events Team sa isinasagawa po ngayong hapon na Laguna Business Stakeholders Summit. Si Ace Bayoneta kasama natin sa DZLB News at syempre si Hannah Magbanwa nakatutok din ngayon sa DZLB News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating palatuntunan. Baka naninibago kayo, broadcast from home tayo buong linggo ngayon. Wag ko kayong mag-alala, next week balik na tayo sa ating regular na studio. Na-miss ko din mag-studio. Pero sa ngayon, broadcast from home po muna tayo. Bueno mga kaibigan, yan po ang kalipunan ng mga balitang atin ibinalita natin dito sa DZLB News. Mga balita mula sa inyong pamayanan para sa pag-unlad ng bayan. Broadcasting from home, ako po si Gen Garma. Maaari po ninyong muling balikan ang ating balitaan sa DZLB News Podcast sa Spotify, Anchor o sa inyong paboritong podcast app. Kung meron po kayong mga news tips, media advisories, mga panawagan at anunsyong pambayan, maaari po kayong mag-email sa dzlbnews@devcom.edu.ph. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng DZLB News at Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Magandang araw po sa ating lahat. Pilipinas, Calabarzon, Padayon. Happy weekend po sa ating lahat.